Okay. Magandang umaga mga kadurian. So, panibagong araw, panibagong pag-asa. So, for today's episode, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa durian. So, ano ba yung inaasahan natin mga ka-under pagka umorder tayo ng durian? No? Halimbawa, gusto natin mag-alaga ng durian. So, ang gagawin natin, maghahan tayo ng mabibila ng seedlings. So, ngayon mga ka-under, ang totoo niya, pag umorder kayo ng durian, halimbawa galing Mindanao, no? So, meron na naman na galing Batangas. Pero mas preferred ko kasi umorder ako galing sa Davao o kaya Cotabato, no? So, pag dumating sa atin ng durian, pag umorder tayo, no? May iba-ibang presyo yan. Per seedlings, depende sa variety, no? So, ganito yung mga ka-under. Pag dumating sa atin yung durian, pag umorder tayo, ano po yan, hindi yan yung kagaya na nakita natin sa Facebook o sa YouTube na nakalagay sa mga potting bags na. Yung ganito. Di ba? Makita natin ganyan, no? Ang lalaki, di ba? Sasabihin nila, large planting materials. So, lalaki nun. Sabi nila, mga 5 feet. Ganun, no? 4 to 5 feet. So, yun, mga ka-under, pagka umorder tayo, pinapadala nila yon hindi nakalagay sa lupa. So, nakalagay yun sa coco pit. So, kung minsan mapapansin nyo doon, maliit lang talaga yung, ano niya, yung lalagyan. So, walang lupa yung coco pit lang kasi bawal kasing isakay sa eroplano pagka nakalagay sa coco pit. So, mangyayari nun, pag nakalagay sa lupa, mga ka-under, pag nakalagay sa lupa, kasi kukuha pa sila ng permit galing sa Bureau of Land. So, yun. So, ganun mga ka-under, no? Ang ano doon, pag umorder tayo, so nakalagay sa kukupit. So, maliit lang yung seedlings. Maliit lang. So, kagaya ito mga ka-under. Ito kasi nung order ko to, maliit lang to. So, ngayon lang, Nilalaga ko na magtatatlong buwan na sa January 27. So, ganito ito mga ka-under. Teka, check ko lang kung gumagana yung oras mga ka-under O, gumagana naman. So, ito yung mga ka-under. Pag dumating sa atin ng nakalagay lang sa cockpit. So, hayaan lang muna natin siya nasa cockpit, no? Hayaan lang natin siya nando. Wag na agad natin siyang itatransplant. Pero siguro mga after a week, mga after 7 days, pwede natin siyang i-transfer sa lupa na. Sa lupa, no? Yung kahit nakapatlang muna, wag muna direkta sa lupa. Sa bukid o sa farm. Pwede nyo ilagay. Kagaya itong ginawa ko, nilagay ko sa mas malaking potting bags. So, ayan. Huwag nyo mga i-direkta sa open ground. Hayaan nyo muna siya nasa potting bags lang. Tapos alagaan nyo lang siya. So, huwag nyo muna siyang ita-transfer. Tapos sa pag-alaga pala nito, mga ka-under, no? Hindi ito yung kagaya ng iniisip ng iba. Na pagdating, dilig agad. O, pagkahapon, dilig ulit. Kinabukasan, dilig ulit. So, hindi po siya ganun mga ka-under. Ang pag-aalaga ng durian, may tamang sukat ito ng pagdidilig, no? Pagka halimbawa, yung durian nyo dumating sa inyo, pwede siyang diligin ng gamit lang kayo ng maliit na baso, kuha ko ka-under, pakita ko sa inyo. So ito mga ka-under, no? Ka-under, kadurian. So ito lang yung ginagamit ko, pagdilig sa kanya. Ito lang kalit na baso. Ginagawa ko nito, ang pagdidilig ko nito, hindi siya buhos. Kung mapansin nyo, may bumutas yung ilalim yan. Parang shower lang. So pag dinilig mo siya, halimbawa magdilig ka ngayon, no? Kunwari, Lunes. Diligin mo siya, isang puno nito. Isang puno nito, no? So approximately ang sukat ito mga nasa 180 ml. Mga 180 ml.
So, ididilig mo lang siya sa puno niya, no? Dito. Pag dinilig nyo siya, pag ano, iikot-ikot nyo lang ganun. Ikot-ikot nyo lang. Mas maganda ka sa kanya yung mabagal lang yung tulo ng tubig. Hindi yung biglang buhos. Mas maganda yung unti-unti lang. Hanggang bumababa yung tubig dito. Papunta dyan. So, yun. Ganun po yung pagdidilig niya. Hindi siya pwedeng biglaan. So, pag nagdilig kayo ng Lunes, ang susunod na dilig nyo, Martes na. Lunes, di ba? Ang pagdidilig nyo, pagka sobrang init, pwedeng Martes. Pero kung hindi naman mainit, Wednesday na, may pagitan na isang araw. So, kagaya ko mga ka-under, nilagay ko itong mga durian ko pala dito sa garahe. Garahe to mga ka-under. So, nakita nyo, naglagay ako ng net shade para hindi siya masyadong mainitan. Kasi bawal dito sa mga seedlings yung sobrang init. Bawal yung sobrang bilad siya sa araw. So, kailangan lang medyo nasa lilim siya, no? So, ngayon pa na mga ka-under, itong tutorial ginagawa ko, Tagalog. Kasi, naranasan ko yung manood ng mga vlog. Kasi kumukuha ko ng idea kung paano alagaan yung durian. Puro Bisaya, mga ka-under. Ang hirap sundan. Ang hirap intindihin. So, ginawa ko, nag-research lang ako sa Google kung paano yung mga dapat na sa pag-aalaga ng durian. So, dito mga ka-under, sa pag-aalaga ng durian, dapat dito hindi tayo kainipin. Kasi talagang slow grow. Slow grow talaga ang mga durian. Hindi siya kagaya ng kalabasa o ng kamatis. Pag tinanim mo ngayon isang buwan malalaki na. Tsaka napaka-sensitive dito mga ka-under, lalo sa mga insekto. Ayan. Nakita niyo yung mga dahon niya. Ito mga ka-under, ito yung D101. D101 ito. Tsaka sa pag-aalaga ng durian mga ka-under, meron tayong ginagamit dito. Meron tayong mga pesticide, fungicide. Pero pag bago pa lang yung seedlings nyo, lalo yung mga fertilizer, no? Yung mga urea, ganyan. Wag nating biglayin sa fertilizer. So sa loob ng isang linggo, tubig-tubig lang muna. Tubig-tubig lang muna for 7 days. Susunod na linggo, kung available na sa inyo, kung meron kayong pwede kayong bumili ng mga rito, pesticide. Kasi importante rin yung pesticide. Kaya kunin ko ka-under. Okay, pasensya na mga ka-under Hindi ko nai-ano ka agad. Meron tayo dito ginagamit yung pesticide natin. Ito mga ka-under. Pwede tayong gumamit ng neem oil. Ito mga ka-under, itong neem oil. Ito mga ka-under, sa pag-ano ng neem oil, hindi to pwedeng masyadong matapang. So, mayroon tong ratio. May itong ratio sa bawat litro ng tubig, pwede nyo kayong gumamit ng basta 1 ml. 1 ml per liter. Tapos, pwede siyang haluan ng dishwashing liquid. Talagang drop lang talaga. Hindi yung buhos yung pag malapit yung dishwashing liquid pag patak nung, kahit konting patak lang, okay na. So, ilagay nyo sa spray gun, no? Sa sprayer. Ito, kagaya nito mga ka-under. So, dito sa sprayer. Ilalagay nyo rito. So, pwede kayong gumamit ito after 1 week na. Para hindi mabigla yung mga dahon. Hayaan nyo lang siyang nasa lilim. Huwag nyo siyang ididirekta sa araw. Pero wag naman sa bodega, no? Pwede sa garahe. Kagaya dito, pagka umaga, may sikat ng araw. Tinatamaan sila ng sikat ng araw sa umaga. Pero pagka mga alas 9 na, nawawala na yung araw, na tumataas na. Bawal ka sa kanyang masyado ma-expose sa araw.
So, after 7 days, pwede kayong gumamit ng neem oil para ma-avoid yung mga insekto. Insekto, lalo yung iba nga, mga higad. Pati mga higad isa pupunta rito eh. Mga aphids, ganyan. So, sa pag-spray nito mga ka-under, mas maganda nito mag-spray ka nito pagka neem oil sa hapon o kaya gabi. Mga alas 6 ng hapon o alas 7 ng gabi. Basta sa gabi. Pinakamaganda nito, pinaka-advisable. Spray nyo to sa alas 6 o alas 7 ng gabi. Pag in-spray nyo siya sa ibabaw ng dahon, no? Sa ibabaw ng dahon, tapos sa ilalim. Dito, kailangan tamaan yung mga ilalim na yan. So, pag na-spray nyo na siya, no? Pag na-spray nyo siya, huwag nyo ibubuhos sa ano niya, dito sa pinakapuno. Wag nyo nang i-spray dito. Lalong wag yung tira, wag nyo ibubuhos dito. Matapang yun. Talagang ano lang siya. Spray lang sa dahon. So, mga under, mga kadurin, ang tawag pala sa ganun, foliar. Pag sinabing foliar, spray yun. I-spray yun pag sinabing foliar. Ini-spray, no? Tandaan nyo yun, pagka foliar. Spray. Pag sinabing drenching, ito ginagamit drench. Ito yung dilig. Yung binubuo sa puno. Pag binubuo sa puno, drench kung tawagin. Pagka spray, foliar. So, yun po yung mga ka-under. So, pagkatapos po ng isang linggo, pwede naman po tayong gumamit ng vitamin B1. Para po ito sa, halimbawa, siyempre, galing po sa biyahe, galing Mindanao, galing sa Luzon lang, sa halimbawa, Batangas. So ito po, ang tulong nito, pang-ano po to, para maalis po yung stress niya. Tapos ano po ito, root booster. Root booster po ito, yung vitamin B1. Ayan po. Ang pag-spray din, paglalagay po nito, ano po ito, drench, no? Ibubuhos sa puno niya. Sa potting bags, ibubuhos. O kung ano naman po nito, ang ratio nito, lagi nyo tatandaan, sa 1 litro ng tubig, ano lang nito, 1 ml. Kasi bata pa yung dura nyo, no? Halimbawa, pagdating pa lang, usually ganyan, alam ko yung mga 3 months yan eh. 3 months yung seedlings pag dumating galing sa nursery, no? Or 4 months bago ipadala sa atin. So, paggamit naman ito, 1 ml per liter lang. Lagi nyo tatandaan nyo, huwag nyo susobrahan. Kasi pag sumusobra, akala ng iba, okay, mas maraming vitamina, mas lalakas. Hindi po ganun ang durian. Napaka-sensitive po ng durian. Lalo po dito sa Luzon, no? Kagaya po sa akin, dito po ako sa Zambales. Kailangan po sundin po natin. Basta outside Mindanao po, 1 ml per liter. Ito pong vitamin B1. Na-order lang po ito sa Lazada o Shopee. Ang pag-apply naman po nun, drenching. Wag pong sobra. Lagi niyo po tatandaan itong baso na ganito. Isang puno lang po nito. Tapos ang pag-apply lang nito, pinaka-safe po, once a week lang muna. Sa loob ng isang buwan. Hayaan nyo mo nang lumusog yung alin nyo na seedlings na durian. Isang baso lang po nito. I-drench po natin sa base, dito sa pot, no? I-drench lang po natin o idilig. Pero kagaya nga po sabi ko, may butas po yung baso. Wag po yung pag-ganon, no? Pangit po yung ganon. Mabibigla po yung seedlings nyo, yung mga ugat niya. Mas maganda mga ka-under, kadurian, patuluin nyo lang. Ikot-ikot nyo sa base niya. Ito naman po, paglalagay nito, mas maganda po nito sa umaga. Alas 6 ng umaga, bago sumikat yung araw, bago uminit yung araw. I-drench nyo sa palibot ng puno, nung tanim nyo na seedlings. No? So, yun po yung mga ka-under. So, dito po sa channel natin, siyempre, masyado na po nga haba. Marami naman po tayong gamit. Ito rin po, meron din tayong Yaramila. Ito po, meron pong Yaramila. No? Pero hindi pa po ito advisable. Pagkalipas po ng 1 month,
pwede na po natin itong i-apply. Pero, i-discuss po natin yan sa susunod nating mga vlog, no? So, bali ito, mga ka-under kadurian, episode 1 pa lang po tayo. Episode 1. Kailangan din po natin gumamit ng agricultural lime. Ito, makakatulong po yan sa atin. Ayan po. Agricultural lime. Makakatulong po yan. Pero pag-usapan po natin yan sa susunod pa natin ng mga vlog. So, sa ngayon mga ka-under, kadurian, pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung aasahan natin pag dumating yung in-order nating seedlings ng durian. So, wag po tayo mag-expect na malalaki. Yung sasabing may medyo mga large planting materials, lalo kung galing po ng Mindanao. Pero dito kung sa Luzon lang naman, like lang Laguna Batangas, basta hindi po tatawid ng dagat, no? Basta hindi tatawid ng dagat, nakalagay naman po yun sa lupa. Sa lupa po nakalagay. So, mas ano po yun? Mas stable yung gano'n, yung nakalagay na talaga sa lupa. Kasi pagka sasakay ng barko o kaya aeroplano, bawal ang lupa. Tinatanggal niya po sa lupa, nilalagay po yan sa coco pit. No? So, advice ko lang, pag order kayo, maganda na rin nasa lupa na. Kasi kung taga rito tayo sa Luzon, meron na nabibili sa part ng Talisay, Batangas. May mga nursery dyan, no? Na pwede kayong umorder online. Nagdi-deliver po sila door to door. So, yun muna mga kadurian. Dito muna tayo sa episode 1. So, itong susunod na mga araw, ipapaliwanag natin isa-isa. Kaya, hanggang dito na muna mga ka-under. Hanggang dito na muna. Ito, ang ating D101. O yan. Ito. Okay, magkikita-kita po ulit tayo sa susunod na mga vlog. Isa-isahin po natin. At sundan po natin kung paano po yung tamang pag-aalaga ng durian seedlings. Marami po tayong dapat sundin para hindi po mamatay, para hindi po matuyo ang ating mga alagang seedlings durian. Para pagdating panahon, meron tayong maanin. So, kaya mga ka-under ka-durian, sana samahan nyo ako hanggang sa susunod pa natin mga vlogs. So, kagaya na sabi ko, wala muna tayong dagat. Dito muna tayo sa durian. Okay, hanggang dito na muna mga ka-under. Okay, magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na mga tutorial Tagalog version ng pag-aalaga ng durian. Okay, salamat po sa panonood. Thanks for watching. God bless you all.